Okay guys, magandang umaga sa inyong lahat ano. Happy Monday po, Monday ngayon. So, ano bang pag-usapan natin ngayon guys? So, gamit ko kasi yung ano ko ngayon, yung Mac ko. Actually, ito yung lumang Mac ko na gamit ko. Ang problema ko, kailangan ko ng Windows dito. Although luma na 'to, Intel, capable 'to para mag-boot siya ng ano, ng sarili niyang Windows 11 kaya niya rito. Kaya nga lang kailangan ko pa rin yung Mac kasi nga para sa development ng mga Flutter application na gagawin ko. So, pinakamadali diyan is gamit na lang ako ng Parallel. Then actually guys dito sa file, sinave ko na yung ano diyan guys. Sinave ko na yung ISO. Andiyan diyan yung ISO ng Windows 11. So, okay na tayo diyan. Yan na lang ipapat ko mamaya. Then, later guys, yung virtual ko, dito ko na lang isa-save sa Parallel. Alam ko pwede yon. Pero before that, kailangan natin i-open yung Parallel natin. So, ito Parallel Desktop. Open lang natin yon. Then, hintayin lang natin siya. Wag na tayo mag-update. So, start lang natin yan. Then, don't show. Close na natin yan. Then sabi niya install Windows. Pero check muna natin guys. Other option muna tayo. Kung saan natin ilalagay. So, alam yan guys. Pag na-open na natin yung parallel, ang gagawin natin is meron tayong dalawang option. Get Windows 11 from Microsoft. Then, or kung meron ka na download na ISO na nakasave na sa'yo, pwede mo gamitin yan. Sabi ko nga sa inyo, na-save ko na yung ISO doon sa file ko. Then nilipat ko na rin siya sa download kasi yung file na yan that is external drive. So mas mabilis siya kung nasa internal drive siya. So click lang natin tong ano guys, install Windows. Then continue lang tayo. Then makikita natin siya. Ito siya actually dalawa sila. Isa yung nasa downloads, isa yung nasa Bentoy. So click lang natin yan guys. Then continue tayo. Meron tayong option dito to install operating system manually. Pero usually, automatic na natin siya. So, continue lang natin yan guys. Para, ano, when we click continue, gagana na yan. So, continue tayo. So, actually, software development to. Kasi kailangan, meron kasi akong ano, API na gawa sa .NET. So, kailangan ko siya ano rito. Para hindi na ako mag-switch ng ano. Yun lang pala ang mali ko guys. So, continue lang tayo, then Windows 11. Saan natin i-save? So, kailangan kong i-save yan sa iba kasi mapupuno yung ano ko, yung hard drive ko. Konti lang yung hard drive nito guys. Kailangan ko siyang i-save dito sa file, then parallel, open. Diyan ko dapat siya. Kasi kakainin daw niya 27, 21 gig. Malaki-laki yan. So, create alias on Mac desktop. Saka na natin yung settings natin. Go na tayo. Then, preparing to configure reviews one machine. Lagay ko lang siguro dito guys, ano lang, kahit mga 4 gig lang. Don't allow. Ay, pwede. Sige, allow. Okay. I-ano ko na lang sa later siguro na do not allow ko yung camera. Pero okay lang naman yun. Kasi usually yung gagamitin ko na lang man yung Windows 11 para sa development lang. So, dun ko lang naman siya kailangan. Ito siguro, pwede ko na siguro i-delete to. Pwede naman. Hindi ko siya i-delete class. I mean, close ko lang siya. Then, pwede siguro natin i-resize. Palagay ko hindi natin ma-resize yan. So, ganyan lang muna tayo. Basta ang purpose natin is makapag-install tayo ng Windows 11 dito sa Mac. Sabi ko nga, kailangan ko lang siya sa development. So, para mapagana ko yung API generator ko dito sa Mac. Yan, guys.
So, it's Monday. Habang hinihintay natin 'to, so mamaya-maya lang may flag-ceremony na ano, inuulit ko lang. Meron kasi akong deadline guys, oo. Actually 2 weeks lang binigay sa'kin para makapag-develop ng ano, online DTR system. So, explain ko na lang siguro later yon, another video tayo. Pero for now, hintayin lang natin 'to. 25% na tayo guys. Hindi ko lang siya nakita kanina pero nasa harapan ko na pala siya. Hindi ko lang siya nabasa, sorry. 'Pag chine-check natin, nasa 16 gig kasi itong memory ko guys. So, check natin kung ilan yung kinakain niyang memory ano. Pero for now is nasa 21 pa lang naman siya, 21%. Pero yung CPU ko is nasa 70, 77 ano, Celsius na. Yung init niya no, then yung load niya, naglalaro lang siya 39, 40, 50, parang gano'n. So, okay pa siya. Kayang-kaya pa. Marami pa akong mararating sa ano na 'to, sa Mac na 'to. Actually guys, matagal na tengga 'tong ano na 'to, itong Mac na 'to. Kundi lang siguro ako nagde-develop. Kailangan ko kasi ng mag-develop ng mga apps sa iOS. So, dito kasi, kailangan mo ng Mac para makapag-develop ka ng ano, ng mga app sa iOS. Kasi requirements 'yun para dun sa pinapagawa saan deadline ni bossing. So, yun nga, ito. Nagkaroon ng purpose yung Mac. Hindi ko siya ginagamit dahil hindi siya maganda. Hindi ko siya ginagamit because of the space. 256 kasi medyo bitin ako doon. Okay lang kung ano lang siya, naka-partition. Pero the entire space o the entire storage of this Mac is only 256. So matagal na kasi ito guys. So kaya okay lang. That time kasi 256 is enough. Ngayon pa rin naman okay pa rin siya, kaya nga lang hindi kasi ako komportable talaga to work with the space na gano'n lang siya kaliit. Marami kasi akong kailangang consider. Ayaw ko kasi yung mga development na ginagawa na ilalagay ko lang siya do'n sa same drive. Although Mac naman 'to, reliable naman siya, pero hindi pa rin, eh. Nasanay na din ako siguro na ano, sa mga Windows naka-separate talaga siya. So, anong na tayo guys, 81% na tayo, 82, ayan. Kung malakas naman kasi yung Mac mo, kailangan mo talaga ng Windows. Oo. May mga application kasi na gagana lang sa ano, sa Windows na hindi pwede sa Mac. So ito yung solusyon. Since naka 16 gig ako dito, wala akong problema. Pwede kong i-allocate sa kanya yung 4 gig, 8 gig, direct sa ano. Nakaantok ako guys, pasensya na kayo. So 83% na guys, hintayin na lang natin. So close na natin to. Close na natin si Gemini. Close na rin natin ito. Yan. Close na rin natin. Siguro. Yan. Para clear. Ang gamit kong OS, Sequoia. Kasi ito yung last na update ng Mac OS na gagana dito sa unit ko. So far okay pa naman siya. Sa Xcode guys, supported niya hanggang iPhone 16. I think 11 pa lang naman ngayon. So malayo-layo pang mararating nito. Yan guys, nagre-restart na siya. Yun no. Puwede siguro ko na sigurong ilang ito. Hindi pa rin. Try natin. Anong icon na 'to?
wifi. Parang sobre lang naman siya. Ayun, installing na. Sabi ko nga guys, yung Windows 11, nasa ano ko sa external drive ko siya. Doon ko siya nilagay. So, kung pwede rin naman ilagay, pero siguraduhin nyo lang ng external drive is mabilis siya, ha? Kasi, hindi siya pwedeng mabagal. Pag mabagal siya, magsasuffer naman yung unit. Ah, Naka-Samsung NVMe yung ano ko, external drive ko. So, I think that is 970. So, mabilis-bilis siya ng konti. Kaya wala akong problema. Tapos 1 tera siya. Matagal-tagal bago ko siya mapuno. At least separate pa rin yung mga data ko. Hindi siya nasa isang system lang. Mahirap kasi pag magulit. So, installing na siya. Yun. Kailangan kong install dito yung PowerToys kasi kailangan ko si Winget. Ang version kasi ng Windows na in-install ko is LTSC, yung long time support nila. Then naka-IoT din ako. Usually guys, ginagamit ko sa mga machine na pang matagalan ba, yung hindi kailangan ganong maraming update. Ang update kasi nito guys is security lang. Usually security lang. Unlike sa regular version ng Windows is madami silang bloated sila kasi madami silang mga dina-download features, mga ganon. So dito guys, konti lang yung niya, update niya. Then meron siyang 10 years na support. So panalo tayo. Tapos konti lang din naman yung app niya. Wala tong guys, wala tong Microsoft Store. Kaya kailangan kong i-install mm, si PowerToys kasi kailangan ko si Winget. Although pwede ko naman siya kasing hindi install, pero nahihirapan kasi ako pag mas madaling install ko na lang siya kasi may feature si PowerToys na kailangan ng mga developer. So, pwede mo siyang i-manual pero madami kang gagawin. So, mas madali kasi si Winget, ando doon na eh. Nasa command tools niya na. So, wala akong magiging problema doon. Kailangan ko yon. Yan guys, 94% na. Hintayin na lang natin. Yun. Check ko nga yung memory natin guys. Parang umiiyak yung Mac ko. 21 pa rin naman siya. Pero yung CPU load ko, okay pa. Kaya pa. Konti pa. Nag-update siya guys. Ayan, nakita ko na si Hi.
Hintay-hintay lang tayo. Siguro kung naka-M series ka, ano 'to, mabilis 'to. Ngayon kasi hindi naman, eh, naka-ano pa rin ako, eh. This is a I think 2018 'to, eh, 2018. So, matagal na rin siya, 2026 na ngayon. So, tagal na rin. Yun guys, okey na siya. Accept lang natin 'to. Okay, installation complete. So, maraming salamat guys, ano. So, update ko na lang kayo, susunod siguro papaano natin i-configure 'to. Pero for now, at least nakapag-install na tayo ng Windows 11 sa macOS Sequoia using Parallel. So, maraming salamat guys.